Nakatayo ako sa dulo ng barko, napapalibutan ng matinding kadiliman ng Golpo ng Oman na tila nilalamon ang lahat. Ang malamig na hangin ay humahampas sa aking mukha, nasunog sa araw at puno ng peklat. Mahigpit kong hawak ang aking infrared na binocular, diretso ang tingin sa target na hindi kalayuan. Ang karagatang ito ang aking kaharian, at ako ang nagtatakda ng bawat batas sa mundong aking kinagagalawan. Walang awa rito, mayroon lamang mga ngaso at biktima. At ngayong gabi, ang aking biktima ay isang dambuhalang cargo ship na may bandilang Pilipinas ang 3 bituin at araw na may dangal na humahati sa maalon na dagat. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa aking labi nang maalala ang bali-balitang narinig ko mula sa aking impormante sa black market. Sabi ng aking mga tauhan, sa likod ng tulong pantao, ang barkong ito ay nagtatago ng hindi matatawarang kayamanan. Bago ka magpatuloy, huwag kalimutang magkomento kung saan mo ito binabasa at i-click ang follow dahil ang kwento bukas ay tiyak na hindi mo dapat palampasin. Sa buong buhay ko, natutunan kong ang bawat tao ay pinapatakbo ng kasakiman. Walang sino man ang magsasapalaran sa gitna ng dagat ng ganito kalayo para lamang mamahagi ng bigas sa mga taong nagugutom sa malayong lupain ng Iran. Ang humanitarian aid ay isang magandang dahilan lamang na ginagamit ng mga makapangyarihang bansa upang pagtakpan ang kanilang tunay na interes. Sinasabi nilang ang Pilipinas ay isang bayan ng pagmamalasakit at kabutihang loob. Tinawanan ko ang kaisipang iyon. Ang ngiti ay hindi nakakabili ng tinapay, at ang ngiti ay hindi nakapagliligtas ng buhay sa mapanganib na tubig na ito. Naniniwala ako sa aking buong pagkatao na sa ilalim ng tila tahimik na tiyan ng barkong iyon ay may nakatagong ginto o mga kontrabandong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na naghihintay na maagaw. Sa aking paligid, naririnig ang dagundong ng mga modified na speedboats. Ang bawat tauhan ko ay mga gutom na lobo. Nakatitig sila sa cargo ship na iyon na may mga matang puno ng kasakiman at pagkauhaw sa yaman. Ilang beses na kaming nakapagsagawa ng pag-atake. Mula man sa Europa, Amerika o Asya, anuman ang bansang pinagmulan, ang mga kapitan at tripulante ay laging lumuluhod, nanginginig at nagmamakaawa para sa kanilang buhay kapag kaharap na kami. Nakita ko na kung paano bumagsak ang mga tao mula sa tuktok ng kanilang kayabangan at maging mga duwag na handang ibigay ang lahat para lamang sa isang hinga. Sigurado ako, ang gabing ito ay magiging katulad din ng mga nakaraan. Ang barkong Pilipino na ito ay hindi magiging iba. Itinaas ko ang aking kamay bilang hudyat. Ang aming mga bangka ay humarurot. Hinihiwa ang mga alon na parang aninong sumusunggab sa biktima sa gitna ng gabi. Habang papalapit kami, mas lalong naging malinaw ang pangalan ng barko, Pag-asa ng Pilipinas, napakababaw at walang katuturan pag-asa. Ngayong gabi, ako mismo ang dudurog sa pag-asang iyon hanggang sa maging pira-piraso. Handa na akong makarinig ng mga alarma, sigaw ng takot, at ang eksena ng mga tripulanteng nagtatakbuhan para iligtas ang kanilang sarili. Ngunit nang dumikit ang aming bangka sa tagiliran ng Pag-asa ng Pilipinas, ang nangyari ay lubos na hindi inaasahan. Walang sigaw ng takot, walang tunog ng nagtatakbuhang yapak, walang kalituhan. Tanging ang nakakakilabot na katahimikan lamang sa gitna ng ingay ng alon at makina. Tumingala ako sa tulay ng barko. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang anino ng isang lalaking nakatayo ng matuwid. Siya ang kapitan na Pilipino. Nakatayo siya ng mahinahon. Ang dalawang kamay ay nakapiit sa likod sa istilong puno ng dangal at disiplinang pinanday ng matinding pagsasanay. Ang kanyang mga mata na nakatitig sa amin ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na takot. Iyon ay tingin ng isang taong nauunawaan ang kanyang misyon at handang harapin ang bawat hadlang upang protektahan ang pinakamahalaga. Ang aking mga tauhan ay nagsimulang umakyat sa barko ng mabilis at sumunod ako agad. Ngunit ang katahimikan at lamig ng bawat tripulanteng Pilipino ay nagpagewang sa aking kumpiyansa. Hindi sila sumusuko, ngunit hindi rin sila nagpapakita ng takot. Nakatayo sila sa kani-kanilang posisyon ng matigas, tila pinoprotektahan ng isang bagay na sagrado. Hindi lamang sila ordinaryong mga marinero. Ano ang nangyayari? Bakit hindi takot mamatay ang mga taong ito? Bakit ang dilim at ang aming banta ay hindi makagiba sa kanilang kapayapaan? Sa sandaling iyon, ang kayabangang taglay ko ay nagsimulang mapalitan ng pagtataka at kalituhan na unti-unting tumutubo sa aking puso. Naglakad ako sa gitna ng dilim palapit sa kanya. Ang aking mga tauhan ay kumalat at pinalibutan ang bawat tripulante.
Lahat ng AK-47 ay nakatutok, ngunit walang sino man sa barkong ito ang nagpakita ng kadwagan. Huminto ako sa harap ng kapitan. Mas matanda siya sa akin, ang kanyang mukha ay may mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at matatag. Sa isang kakatuwang paraan, sa kanyang malinis na puting uniforme ay nakakabit ang isang maliit na watawat ng Pilipinas. Tinitigan ko ang watawat na iyon ng may panunuya. Iniisip na ang patriotismo o ang ganitong mga paniniwala ay hindi magliligtas sa kanila mula sa bala. Ibigay mo ang susi ng cargo hold sa akin. Utos ko sa boses na malamig at matigas. Alam ko kung ano ang itinatago mo sa ilalim. Huwag mo akong subukan kung ayaw mong gawing pagkain ng isda ang iyong mga tripulante ngayong gabi. Naghihintay ako na makakita ng pawis sa kanyang mukha, ng nanginginig na labi at ng pagsusumamo ng awa gaya ng ibang kapitan na aking ninakawan. Ngunit ang natanggap ko lamang ay katahimikan. Ang kapitan na Pilipino ay hindi man lang kumurap. Tinitigan niya ako ng diretso sa aking mga mata, tila nakikita ang kaibuturan ng aking madilim na kaluluwa. Wala kaming hawak na gusto mo. Sagot niya sa boses na mahina, patag, ngunit may kakilakilabot na lakas. Ang aming karga ay walang halaga para sa iyo, ngunit ito ay hininga at buhay ng libu-libong tao na naghihintay. Humalakhak ako ng mapanuya na umalingaw-ngaw sa buong karagatan. Iyon ang pinakawalang katuturang kasinungalingang narinig ko sa aking buong buhay bilang isang pirata. Lumapit ako, itinaas ang aking baril at itinutok ito sa kanyang dibdib. Ang lamig ng dulo ng baril ay dumampi sa kanyang uniforme, ngunit hindi siya umatras kahit isang hakbang. Itigil mo ang paggawa ng mga kwentong pambata, sigaw ko sa kanyang mukha. Walang tao sa mundo ang ganito kabaliw na magsasapalaran sa gitna ng ulan ng bala para lamang maghatid ng bigas sa mga estranghero. Kayo ay mga taong sakim sa pera, binayaran para magkarga ng ilegal na armas o gintong hindi nabuwisan. Ibigay mo ang susi bago maubos ang aking pasensya. Umapela ako, umaasang guguho ang kanyang katatagan. Ngunit nang lumingon ako sa paligid, ang bawat tripulanteng Pilipino ay nanatiling nakatayo ng mahinahon. Hindi sila nagpakita ng galit, hindi handang lumaban, ngunit handa silang harapin ang kamatayan ng may dangal. Inasahan ko ang takot, ngunit ang naramdaman ko ay ang nakakamanghang kapanatagan. Ang mga tripulanteng Pilipino na nakapalibot sa kapitan ay hindi sumuko. Sila ay nakatayo ng matuwid sa tabi ng kanilang pinuno sa katahimikan. Ang disiplina at matibay na ugnayang ito ay isang bagay na hindi ko pa nakita sa mga pirata o sa mga mandaragat mula sa ibang bansa. Ito ay isang diwang pinanday ng matindi. Ang pakiramdam ng pagkabalisa ay nagsimulang tumubo sa aking puso. Ito ay isang kakaibang damdamin. Nakipaglaban na ako sa madugong mga giyera, ngunit hindi ko naramdaman ang ganitong pressure gaya ng pagtayo sa gitna ng mga taong walang armas na mayroon lamang pananampalataya at katapangan. Ang kapitan ay patuloy na nakatitig sa akin ng may pag-unawa. Tila hindi ako ang nakakatakot na mangangaso, kundi isang taong naliligaw. Ang tinging iyon ang nagpagalit sa aking galit dahil hindi ko makontrol ang sitwasyon. Kung napakatapang mo, ilalantad ko ang iyong panloloko. Ibinaba ko ang baril at lumingon sa aking mga tauhan ng may gigil. Kunin ang cutter, pumunta sa main cargo hold. Babasagin natin ang pinto na iyan at tingnan kung anong dumi ang itinatago nila sa likod ng kanilang maskara ng kabutihan. Inutusan ko ang aking mga tauhan na bantayan ang kapitan at pilitin siyang maglakad sa harap patungo sa ilalim ng barko. Gusto kong makita niya ang oras na mabubuking ang kanyang sikreto. Gusto kong durugin ang dangal ng mga Pilipinong ipinagtatanggol niya ng husto sa aking sariling mga kamay. Sa kahabaan ng makipot at madilim na pasilyo patungo sa cargo hold sa ilalim ng tiyan ng barko, ang ingay ng makina ay umalingaw-ngaw. Ang hangin ay nagsimulang lumamig at umamoy ng amag, alat at kalawang. Ang bawat hakbang ng kapitan ay nanatiling matatag. Ang kanyang katahimikan ay nakakabingi at tumutusok sa aking pakiramdam. Nagsimula akong mag-alala na baka ang nasa likod ng bakal na pinto ay hindi ang iniisip ko. Lumalim ang aming paglalakad. Ang liwanag mula sa labas ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng malabong ilaw ng mga bumbilya sa pasilyo. Naglakad ako ng malapit sa likod ng kapitan. Ang baril sa aking kamay ay nakatutok pa rin. Ang aking mga tauhan ay sumunod ng marami. Ang tunog ng kanilang mga yapak sa bakal na sahig ay lumikha ng nakakakilabot na eko. Habang lumalalim, mas lalong tumitindi ang presyur na nararamdaman ko. Sinubukan kong maghanap ng senyales ng takot mula sa likod ng kapitan, ngunit wala akong nakita.
Patuloy siya sa kanyang hakbang na tila naglalakad lang sa dalampasigan sa umaga, hindi ang tinututukan ng baril ng isang piratang nananakop. Sa wakas, dumating kami sa harap ng dambuhalang bakal na pinto ng main cargo hold. Ito ay makapal at mabigat, binuo upang makayanan ang pinakamalakas na bagyo sa dagat, at ngayon ay nakalock ng mahigpit gamit ang malaking padlock. Dito, ito ang hinahanap ko. Sa likod ng pintong ito siguradong may nakatagong kayamanan na hindi matatawaran. Ngumiti ako ng mapanuya, puno ng kagalakan. Ang pagtataka at kalituhan kanina ay naglaho. Tanging kasakiman na lamang ang nagbabaga sa aking puso. Ninakawan ko na ang maraming cargo ship. Alam kong ang pintong nakalock ng ganito ay hindi para protektahan ang walang halagang bagay. Dito ang pinagtataguan ng iyong kayamanan. Wika ko sa tono ng panunuya, habang gamit ang dulo ng baril ay tinuturo ang bakal na pinto. Kung bigas lang ang nasa loob gaya ng sinasabi mo, bakit kailangang ilak ng ganito? Sinong marinero ang magnanakaw ng bigas sa gitna ng dagat? O natatakot kang pasukin ng pating ang bigas? Lumingon ako sa kapitan, umaasang makakita ng takot dahil mabubuking na ang kanyang sikreto. Umaasang makita siyang lumuhod at magmakaawa ng bahagi. Ngunit ang kapitan na Pilipino ay lumingon. Tinitigan ako ng may mahinahong mukha. Sumagot siya sa boses na patag ngunit matatag gaya ng bato. Ang mahalagang bagay ay hindi laging ginto. Para sa taong mamatay sa gutom, ang pagkain ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera mo. Kailangan namin itong protektahan ng mabuti dahil ito ang tanging pag-asa nila pag-asa para mabuhay hanggang bukas. Ang kanyang sagot ay nagpataas ng aking inis. Ayokong makakita ng mga taong nagkukunwaring bayani. Mga taong gumagamit ng kabutihan bilang maskara habang ang mundo ay masyadong malupit para magkaroon ng awa. Itago mo ang mga matatamis na salita para sa iyong mga apo. Bulyaw ko sa kanyang mukha. Hindi pa huli ang lahat para malaman kung kaya mo pa ring magyabang kapag hinubad na ang iyong peking maskara at lumabas na ang katotohanan. Lumingon ako at nagbigay ng hudyat sa 2 tauhan. Kinuha nila ang malaking pamutol ng bakal. Ang ingay ng bakal na tumatama ay bumasag sa katahimikan. Umatras ako, pinapanood ang bawat galaw nang hindi kumukurap. Ginagamit ng aking mga tauhan ang lahat ng kanilang lakas. Ang tunog ng pagkaputol ng bakal ay nakakasakit sa tainga. Iyon ang tunog na pinakagusto ko, ang tunog ng pagwawagi. Ang tunog ng pagdurog sa pader na humahadlang sa akin sa kayamanan. Hindi nagtagal, ang bakal ay naputol. Ang malaking padlock ay bumagsak sa sahig na bakal. Ang aking mga tauhan ay umatras. Hinayaan akong mamahala sa huling hakbang. Lumapit ako sa pintong bakal nang may mabilis na tibok ng puso. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig sa kagalakan. Huminga ako ng malalim, handang makaharap ang kislap ng ginto o ang lamig ng mga armas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Inabot ko ang hawakan, narinig ang tunog ng mekanismo ng lock at itinulak ang mabigat na pinto. Ang liwanag mula sa loob ng cargo hold ay tumagos sa puwang. Hindi ito maliwanag gaya ng kislap ng ginto na aking pinangarap, ngunit ito ay isang malambot na liwanag. Pinikit ko ng bahagya ang aking mga mata, sinusubukang i-adjust ang aking paningin. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ko ay huminto. Ang pusong dating mabilis ang tibok ay tila kumirot at nalaglag. Walang ginto, walang armas, walang mamahaling kontrabando. Ang nakahain sa harap ko, mataas hanggang halos umabot sa kisame ng barko, ay tambak ng mga malilinis at puting sako. Ito ay nakaayos ng maayos hanggang sa abot ng tanaw. Ang amoy na tumama sa aking ilong ay hindi amoy ng malansang dugo, hindi amoy ng pulbura, kundi ang mabangong amoy ng bigas mataas na kalidad na jasmine rice na kilala sa buong mundo. Ito ay amoy na sumisimbolo sa kasaganaan, buhay, at kapayapaan na lubos na kabaligtaran ng aking madilim at malupit na mundo. Nakatayo akong parang estatwa, ang aking mga paa ay tila nakabaon sa malamig na sahig. Ang kamay na humahawak sa baril ay unti-unting lumuwag. Ang nakakakilabot na katahimikan ay bumalot sa buong cargo hold. Sa tuktok ng tambak ng bigas ay nakalatag ang watawat ng Pilipinas, ang pula, puti at bughaw na kulay ay kitang-kita sa gitna ng malabong liwanag. Hindi lamang ito simbolo ng isang bansa. Tila ito ay naglalabas ng aura ng proteksyon sa supply na ito ng pagkain. At ang nagpaguho sa pader ng aking kayabangan ay ang isang malaking tarpaulin na nakabitin. Tulong pantao para sa mga biktima at mga bata sa Iran. Inihatid ng may pagmamahal mula sa sambayanang Pilipino. Ang mga salitang iyon ay parang malaking bato na humampas sa aking mukha.
Ang mababaw na kaisipan at mga pang-iinsultong binitiwan ko sa kapitan kanina ay bumalik upang sampalin ako ng malakas. Naglakad ako papasok sa loob ng cargo hold ng mabagal, tila isang taong naglalakad sa panaginip. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kalituhan. Nilapitan ko ang sako ng bigas na pinakamalapit. Inabot ang aking kamay na puno ng peklat at kalyo para hipuin ang malinis na tela. Inilabas ko ang aking kutsilyo at ginilitan ng bahagya ang sako. Ang mga butil ng mapuputing bigas ay lumabas sa aking kamay. Tumingala ako, tinitingnan ang mga butil. Napakaputi nito, malinis, malayong malayo sa aking mga kamay na marumi at puno ng kasalanan. Ito pala ang kayamanang handang ipagpalit ng kapitan na Pilipino ang kanyang buhay para protektahan. Ito pala ang armas na ginamit ng mga Pilipino para tawirin ang karagatang puno ng panganib at mga piratang tulad namin para ibigay sa mga estrangherong hindi nila nakita. Ang katotohanang nakalatag sa harap ko ay napakatindi, mas masakit kaysa sa 100 putok ng baril. Pinilit nitong harapin ko ang kawalan sa aking sariling kaluluwa. Nakita ko ang mundong ito na may interes lamang sa sarili, bawat tao ay gumagawa ng lahat para sa tubo. Ngunit ang grupong ito ng mga Pilipino ay handang ipagpalit ang buhay, tawirin ang kalahati ng mundo para lamang magdala ng pagkain para sa mga taong mamatay sa gutom. Lumingon ako sa kapitan na Pilipino na nakatayo pa rin ng mahinahon sa likod. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ang kanyang mga mata ay walang takot. Ang kanyang kapanatagan ay hindi galing sa kayabangan, kundi sa kadakilaan ng kanyang puso mula sa pagmamalaki sa misyong higit pa sa kanyang sariling buhay. Ang kanyang tingin sa akin ay walang galit, walang puot, ngunit isang tingin na tumatagos sa aking kaluluwa, tila nagtatanong, talaga bang kukunin mo ang hininga ng mga batang nagugutom? Ang aking mga tauhan na sumunod ay tumahimik din. Ang kanilang mga baril ay unti-unting ibinaba. Sa mundo ng mga piratang tulad namin, ang pagnanakaw ng kayamanan mula sa mayayaman o pakikipaglaban sa mga armadong tao ay katanggap-tanggap. Ngunit ang pagsira sa pagkain na inilaan para sa mga bata, kababaihan, at mga inosenteng mamatay sa gutom ay isang bagay na lumalagpas sa hangganan ng sangkatauhan higit pa sa kayang tanggapin ng mga piratang tulad namin. Ang katahimikan sa loob ng kuwartong iyon ay hindi na katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng hiya. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, ang isang mangangaso na tulad ko ay nakaramdam ng pagkatalo sa harap ng wagas na awa ng mga Pilipino. Ang katahimikan ay biglang nabasag, hindi ng mga tripulanteng Pilipino, kundi ng isang galit na sigaw ni Hasan, ang aking kanang kamay, isang lalaking matigas ang puso at mas mahal ang pera kaysa sa anupaman. Hanggang kailan tayo tatayo rito bilang mga tanga, boss? Sigaw ni Hasan. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay namumutok habang itinutok ang baril sa kapitan. Kung walang ginto, ang bigas na ito ay pwede nating ibenta sa black market sa magandang presyo, o kaya'y i-hijack natin ang barkong ito at humingi ng ransom. Hindi tayo uuwi ng walang dala. Nang matapos magsalita si Hasan, ilang mga pirata ang nagsimulang kumilos at humawak ng mahigpit sa kanilang mga baril. Ang kasakiman ay nagsimulang mamayani muli. Ngunit bago pa ako makapigil, may isang bagay na nagpagulat sa akin muli. Ang mga tripulanteng Pilipino ay hindi nagpakita ng takot. Walang umatras o yumuko para iwasan ang bala. Sa halip, lumakad sila ng sabay-sabay pasulong. Tumayo sila ng magkakahanay. Ginagamit ang kanilang katawan bilang human shield. Hinaharangan ang daan sa pagitan ng aming baril at ng mga sako ng bigas. Ang tingin ng bawat tripulante ay matalim at matatag. Wala silang armas. Mayroon lamang silang pinakamadalisay na katapangan na nakita ko sa aking buhay. Itinaas ng kapitan na Pilipino ang kanyang kamay nang mabagal bilang hudyat sa kanyang mga tao na bawasan ang tensyon. Siya ay dahan-dahang lumakad sa pagitan ng hanay ng kanyang mga tauhan, humarap kay Hasan sa gitna ng mga nakatutok na baril. Ang kapitan ay ngumiti ng manipis, isang ngiting hindi nanunuya, kundi isang ngiting puno ng awa sa kadiliman ng puso ng tao. Lahat kayo ay pwedeng kumuha ng barkong ito. Boses ng kapitan ang umalingaw-ngaw. Pwede ninyong kunin ang buhay ko at ng lahat ng aking tripulante. Handa kaming mag-alay ng buhay rito mula noong araw na tanggapin namin ang misyong ito. Huminto siya ng ilang pulgada na lamang ang layo mula sa dulo ng baril ni Hasan at nagpatuloy sa boses na matatag. Ngunit ang hindi ninyo pwedeng kunin ay ang pag-asa ng mga taong naghihintay ng bigas na ito. Ang bansa naming Pilipinas ay hindi isang malaking puwersang militar.
Wala kaming mga mapanganib na armas para magbanta sa sinuman para kumita. Ngunit mayroon kaming isang bagay na tinatawag na pagmamalasakit at bayanihan. Hindi kami nagpapadala ng bala para lumikha ng sugat sa mundo. Kami ay nagpapadala ng patak ng pawis ng aming mga magsasaka, nagdadala ng binhi ng buhay para gamutin ang mga nagdurusa. Ang kanyang mga salita ay tumagos ng malalim sa aking diwa. Iyon ay hindi mga magagandang salitang gawa-gawa, kundi katotohanang tunay na nagmumula sa kaluluwa ng marangal na Pilipino. Itinuro ng kapitan ang tambak ng bigas. Ang bawat butil ng bigas na nakikita ninyo rito ay buhay ng isang bata na umiiyak sa gutom ngayong gabi. Ito ay buhay ng isang ina na walang gatas na maibigay sa kanyang anak. Kung sa tingin ninyo ang ransom o ang pera mula sa black market ay mas mahalaga kaysa sa pagdugtong ng buhay ng mga taong ito, bumaril kayo ngayon at tapakan ninyo ang aming mga bangkay para makuha ang bigas na ito. Si Hasan ay napatigil. Ang kanyang daliri sa gatilyo ay nanginginig ng hindi makontrol. Kahit ang pinakamalupit na pirata ay tiyak na mapapatigil kapag humarap sa katapangan ng taong handang mag-alay ng buhay para protektahan ang kapwa. Tumingin ako sa butil ng bigas sa aking kamay muli. Ang liwanag ng ilaw ay nagpapakita sa mga ito na parang mga mutya. Ang alaala ng aking pagkabata na sinubukan kong ibaon sa buong buhay ko ay biglang lumitaw ng malinaw. Ang tuyot na lupain, ang nayong puno ng tangis ng gutom, ang ina na handang magutom para maibigay sa akin ang natitirang piraso ng matigas na tinapay. Naging pirata ako, naging halimaw sa dagat na ito dahil sa gutom at lupit ng pag-iwan sa akin. Kinamuhian ko ang mundong ito na walang sino mang umabot ng kamay para tumulong sa amin noon. Ngunit ngayon, ang lalaking Pilipino sa aking harap at ang kanyang mga tripulante ay ginagawa ang bagay na hindi kailanman ginawa ng sinuman para sa akin. Pinoprotektahan nila ang buhay ng mga inosente gamit ang sarili nilang buhay. Tinawid ang kalahati ng mundo para walang bata ang makaranas ng nasapit ko. Ito pala ang kadakilaang tinatawag na bayanihan na dati kong pinagtatawanan. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagkakaroon ng baril na pinakamabilis pumutok o ang pagkakaroon ng hukbong katatakutan, kundi ang pagkakaroon ng awa na sapat ang laki para yakapin ang pighati ng buong mundo. Ang bansang kayang magluwal ng mga taong may ganitong kadakilaan at katapangan ay tiyak na isang dakila at marangal na bayan. Tumingala ako sa kapitan at sa mga tripulanteng Pilipino. Sa pagkakataong ito, hindi ko na sila nakikita bilang biktima, kundi tinitingnan ko sila ng may matinding paggalang. Ang kanilang pagmamalaki sa kanilang bansa ay hindi binuo sa pamamagitan ng pagkawasak, kundi sa pamamagitan ng sakripisyo para protektahan ang pinakamahalaga, ang buhay. Ang kanilang tingin sa akin ay wala ng galit, kundi isang pag-unawa na tumatagos sa aking kaluluwa. Tila nagtatanong, talaga bang kukunin mo ang hininga ng mga batang nagugutom? Ibaba ang inyong mga armas, Hasan, wika ko. Pinuputol ang katahimikan. Ang aking boses ay hindi bulyaw, ngunit may taglay na autoridad na pinakamakapangyarihang narinig ko sa aking buhay bilang leader ng mga pirata. Lumingon si Hasan sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang galit at kalituhan ay malinaw sa kanyang mukha. Ano ang sabi mo, boss? Sigaw niya hanggang mamutok ang kanyang leeg. Nakarating tayo ng ganito kalayo, isinapalaran ang ating buhay para umuwi ng walang dala. Kung gusto mong lumambot ang puso, ikaw ang umatras. Ako ang tatapos nito. Pagkatapos ng kanyang sigaw, agad itinutok ni Hasan ang baril sa dibdib ng kapitan. Ang kanyang mga daliri ay nasa gatilyo, handang tapusin ang buhay ng sinumang humarang. Ilang tauhan ang nagdalawang isip. Sila ay nagtinginan sa pagitan ko at ni Hasan. Ang sitwasyon sa cargo hold ay tensyonado. Ang kasakiman ay sumusubok na sumira sa kanilang katinuan, ngunit hindi ako gumanti ng dahas. Hindi ko itinutok ang aking baril para ipakita ang kapangyarihan. Lumakad ako ng mabagal ngunit matatag, hinarangan ang pagitan ng baril ni Hasan at ng kapitan. Ginamit ko ang aking katawan bilang kalasag sa bala. Napatigil si Hasan, nanginginig ang kanyang katawan sa kalituhan at galit. Hindi siya naglakas loob na kalabitin ang gatilyo sa aking direksyon. Sabi ko, ibaba ang iyong armas. Inulit ko ang utos sa boses na mababa at malamig ngunit puno ng kapangyarihang walang sinumang naglakas loob na sumuway. Kung gusto mong bumaril, itagos mo sa puso ko ang bala bago mo matapakan ang bangkay ng taong ito. Tumingin ako sa paligid, sa mata ng bawat tauhan ko. Ang mga taong ito ay galing sa mga mahihirap na kalagayan,
tumakas mula sa kamatayan dahil sa gutom para mag-armas para iligtas ang kanilang sarili. Hindi nyo ba naaalala? Wika ko, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na cargo hold. Hindi nyo ba naaalala kung gaano kasakit ang gutom noong tayo ay mga bata pa? Noong ang pamilya natin ay napilitang kumain ng lupa at damo para lamang mabuhay? Noong naghihintay tayo ng tulong mula sa kahit kanino? At tingnan ninyo ang mga taong ito. Itinuro ko ang kapitan at ang mga tripulanteng Pilipino na nakatayo pa rin ng matayog. Sila ay galing sa kabilang panig ng mundo. Wala silang makukuhang kahit katiting na tubo, ngunit isinasapalaran nila ang kanilang buhay, ginagawa ang kanilang sarili na kalasag para dalhin ang bigas na ito sa mga batang humaharap sa kapalaran na katulad natin noon. Huminto ako at huminga ng malalim. Ang aking boses ay nagsimulang manginig dahil sa matagal na naipong emosyon. Tayo ay mga pirata. Ninanakawan natin ang mayayaman, nakikipaglaban tayo sa militar, pumapatay tayo para mabuhay. Iyon ang ating kasalanan, pagpapatuloy ko. Ngunit hindi tayo magnanakaw ng pag-asa ng mga taong mamatay na. Hindi tayo magnanakaw ng hininga ng mga inosenteng bata. Kung sino man ang magtatangkang humawak sa bigas kahit isang butil lang sa barkong ito, siya ang aking kaaway at ipapadala ko siya sa impyerno gamit ang sarili kong mga kamay. Nang matapos ang aking mga salita, muling bumalot ang mabigat na katahimikan. Kinagat ni Hasan ang kanyang labi, ang kanyang mga mata ay nagbabaga, ang kanyang kamay na may hawak na baril ay nanginginig ng malakas bago siya huminga ng malalim at dahan-dahang ibinaba ang kanyang armas. Kasunod nito ang tunog ng pagbaba ng iba pang mga baril sa buong lugar. Ang kasakiman at uhaw sa dugo na dati ay naghahari sa kanilang puso ay nalinis ng banal na katotohanan at ng mga salitang tumagos sa kanilang kaluluwa. Nang bumalik ang katahimikan, humarap ako sa kapitan na Pilipino muli. Tinitigan ko ng diretso ang kanyang mga mata na nananatiling mahinahon at puno ng awa. Walang galit, walang pang-iinsulto, tanging malalim na pag-unawa. Inalis ko ang strap ng aking baril mula sa aking balikat at hinayaan itong bumagsak sa sahig na bakal. Ang tunog ng pagbagsak ng baril ay umalingaw-ngaw. Ito ay ang perpektong hudyat ng pagsuko, hindi pagsuko sa lakas ng armas, kundi pagsuko sa kadakilaan ng kaluluwa ng tao. Umatras ako, itinaas ang kanang kamay, inilagay ito sa aking dibdib sa tapat ng aking puso at yumuko ng bahagya bilang tanda ng pinakamataas na paggalang sa paraan ng isang mandirigma ng dagat. Humihingi ako ng paumanhin. Ang mga salitang ito ay lumabas sa aking bibig sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada. Humihingi ako ng tawad dahil hinamon ko kayong lahat at humihingi ako ng tawad dahil minamaliit ko ang dakilang layunin ng inyong bansa. Ngayong araw, itinuro ninyo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki ng hukbong sandatahan o sa katatakutan ng mga armas, kundi nakasalalay sa laki ng puso ng bayan ng Pilipinas. Maaaring wala kayong pinakamodernong armas, ngunit mayroon kayong pinakamaganda at pinakamakapangyarihang puso na nakita ko. Ang bawat butil ng bigas na inyong dala ay hindi lamang nagdugtong ng buhay ng mga tao sa Iran, kundi muling binuhay ang aking kaluluwang matagal ng patay. Ang kapitan na Pilipino ay nakinig sa aking paghingi ng tawad ng mahinahon. Siya ay ngumiti ng bahagya at tumango ng malambot. Tila alam na niya ang wakas na ito mula pa noong simula. Ang kapanatagan sa sandaling ito ay napakaganda. Ito ay kapanatagang ipinanganak mula sa pag-unawa at pagpapatawad na siyang pinakamalaking lakas sa mundo. Pabalikin ang lahat ng tropa, utos ko sa aking mga tauhan. Ang aking boses ay malakas at matatag. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Bumalik na tayo sa ating speedboats. Huwag hawakan kahit isang sako ng bigas at huwag na huwag ninyong dudumihan o sasaktan ang mga tripulanteng Pilipino o ang kahit anong ari-arian sa barkong ito. Sinumang lumabag sa utos na ito, ihahagis ko siya sa dagat para maging pagkain ng pating. Ang aking mga tauhan ay tumango at tumalima ng mabilis. Si Hasan ay yumuko, iniiwasan ang aking paningin at ang mga tripulanteng Pilipino. Pinulot niya ang mga kagamitan at baril na bumagsak sa sahig ng may kamay na nanginginig. Ang kahihiyan ay makikita sa bawat galaw niya. Sila ay dahan-dahang lumabas sa cargo hold ng tahimik. Ang kanilang ayos ay lubos na magkaiba kumpara nang sila ay unang sumalakay sa barko. Tila sila ay ibang mga tao. Walang mga sigaw ng banta, tanging paggalang na ipinanganak mula sa respeto sa wagas na kabutihan. Ilang pirata pa nga ang yumuko sa mga tripulanteng Pilipino habang sila ay lumalabas.
Ito ay isang eksenang napakadalang sa mundo ng krimen. Nakatayo ako, pinapanood silang bumalik isa-isa hanggang sa naiwan na lamang kaming dalawa ng kapitan at ng mga tripulanteng Pilipino. Lumingon ako sa kapitan muli. Siya ay naglakad palapit at hinaplos ang sako ng bigas ng puno ng pagmamahal, tila nagpapatahan ng isang maliit na bata na nakaranas ng nakakatakot na pangyayari. Nakaramdam ako ng sikip sa aking lalamunan, kahihiyan at pagkamangha na hindi mailarawan. Ibinulsa ko ang aking kamay. Inilabas ang aking personal na kutsilyo. Ang hawakan nito ay gawa sa buto ng hayop na inukitan ng mga sinaunang disenyo. Ito ay simbolo ng lider, kinatawan ng kapangyarihan at dangal sa aking mundo. Naglakad ako palapit sa kapitan at iniabot ang kutsilyo sa kanya nang ang hawakan ay nakaharap sa kanya. Tanggapin ninyo ito, kapitan. Wika ako sa boses na puno ng malalim na paggalang. Sa aking mundo, ito ang pinakasagradong simbolo ng panata. Sumusumpa ako sa aking dangal at dugo hanggat ang barkong ito o sinumang barkong nagtataglay ng bandila ng Pilipinas ay nasa misyong humanitarian at naglalayag sa tubig ng Golpo ng Oman. Walang grupo ng pirata o sinuman ang magtatangkang humawak sa inyo. Kayo ay poprotektahan ng buong husay. Ang pangalan ng bansang Pilipinas ay magiging sagradong anting-anting na igagalang at katatakutan namin habang buhay. Tiningnan ng kapitan na Pilipino ang kutsilyo sa aking kamay, pagkatapos ay tinitigan ang aking mga mata. Ngumiti siya ng malambing, isang ngiting walang pader ng lahi o katayuan na humahadlang. Inabot niya ang kutsilyo. Salamat, sagot niya ng maikli, ngunit may damdaming napakadakila. Ang bayanihan ay hindi kailanman naghihiwalay sa mga tao. Itatago ko ito bilang paalala na sa pinakamadilim na kadiliman, mayroon pa ring liwanag na nakatago. Naway makatagpo kayo at ang inyong mga kasama ng kapayapaan sa inyong puso. Yumuko ako sa kanya muli ng puno ng paggalang bago ako lumingon at lumabas mula sa cargo hold. Sa bawat hakbang ko pabalik sa koridor, naramdaman ko ang gaan ng aking katawan. Ang pabigat na puot at kasakiman na dala ko sa buong buhay ko ay nailapag, iniwan sa likod ng bakal na pinto ng cargo hold. Ang bakal na pinto ay isinara ng may matinding pag-iingat. Tila kami ay nagsasara ng pinto para protektahan ang supply ng buhay upang maging ligtas. Nang umahon ako sa deck ng barko, ang malamig na hangin ng Golpo ng Oman ay humampas sa aking mukha muli, ngunit hindi na ito nakakapanginig gaya ng noong una akong sumalakay. Sa halip, naramdaman ko ang init na kumakalat sa aking puso. Ang langit na dating madilim at nakakatakot ay sinisilayan na ngayon ng liwanag ng malabong buwan. Naglakad ako sa gilid ng barko. Umakyat sa hagdantali pabalik sa aking speedboat. Ang aking mga tauhan ay nakaupo ng tahimik sa kanilang mga lugar. Walang sino mang nagsalita. Ang ingay ng mga baril na dating kinakalabit at ang mga sigaw na puno ng galit ay napalitan ng katahimikan sa kaluluwa. Ibinigay ko ang hudyat para paandarin ang makina. Ang tunog ng makina ay bumasag sa katahimikan ng dagat. Dahan-dahan naming inilayo ang bangka mula sa pag-asa ng Pilipinas. Nakatayo ako sa dulo ng bangka. Ang aking tingin ay nakapako sa tanawin ng dambuhalang cargo ship na naglalayag ng dahan-dahan at matatag patungo sa harap. Ang watawat ng Pilipinas sa pangunahing poste ay sumasayaw pa rin ng marangal laban sa hangin at alon. Ang kulay ng watawat na nagpapakita ng liwanag mula sa mga ilaw ng barko ay napakaganda sa aking paningin ngayon. Ang pula ay tapang na mag-alay, ang puti ay kadalisayan ng bayanihan, at ang bughaw ay kalawakan ng pagmamahal na sumasakop sa buong mundo. Dati, inisip ko na ang mga watawat ng mga bansa ay mga piraso lamang ng tela na ginagamit para paghiwalayin ang mga tao at magpakita ng kapangyarihan. Ngunit ngayong gabi, ang bandila ng Pilipinas ay binago ang kahulugan nito habang buhay. Ito ay hindi lamang simbolo ng isang bansa. Ito ay simbolo ng pinakaperpektong sangkatauhan. Alam kong ang aking buhay, pagkatapos ng gabing ito ay hindi na magiging pareho. Ang barkong Pilipino na ito ay hindi lamang nagdala ng bigas para magdugtong ng buhay ng mga tao sa Iran, kundi nagtanim ng binhi ng kabutihan sa loob ng puso ng isang piratang tulad ko na tuyot na. Muling binuhay ang kaluluwang matagal ng patay. Nagmaneho kami ng speedboat sa gitna ng dilim ng Golpo ng Oman pabalik sa aming lihim na kuta, iniwan ang pag-asa ng Pilipinas na nagiging maliit na tuldok ng liwanag na unti-unting naglalaho sa abot tanaw. Ang tunog ng alon na humahampas sa gilid ng bangka ay ritmiko, ngunit walang sino man sa aking mga pirata ang nagsalita. Si Hasan ay nakayuko,
Tinitingnan ang kanyang mga kamay nang may blangkong tingin. Ang ibang mga tauhan ay nakaupo lang ng tahimik sa gitna ng dagundong ng malakas na makina. Lahat ay tila nakalubog sa kani-kanilang mga kaisipan. Ang gabing ito ay mahaba at malamig, ngunit ang apoy ng pagmamalasakit na sinindihan ng mga Pilipino sa aming mga puso ay nagpawi sa ginaw ng tuluyan. Alam ko na pagkatapos ng pangyayaring ito, ang grupong pirata na pinakamalupit at kinatatakutan sa Golpo ng Oman ay hindi na magiging pareho. Ang espada na dating puno ng dugo ay inilagay na sa kaluban at hindi na muling itataas para sumira ng pag-asa ng mga inosente. Ilang araw ang nakalipas, ang balita tungkol sa barkong Pag-asa ng Pilipinas ay lumabas sa lumang telebisyon sa aming lihim na kuta. Inutusan ko ang aking mga tauhan na ihinto ang lahat at magtipon para manood. Nakaupo ako, nakatitig sa imahe na iniulat ng live ng mga banyagang ahensya ng balita mula sa daungan sa Iran. Ang imahe na lumabas sa screen ay nagpabilis ng tibok ng aking puso dahil sa pagkamangha. Ang Pag-asa ng Pilipinas ay dumaong ng ligtas. Ang watawat ng Pilipinas ay sumasayaw pa rin ng marangal sa gitna ng sikat ng araw na tumatama sa gitna ng libu-libong tao sa Iran na naghihintay ng tulong. Ang kanilang mga mukha ay mukhang pagod at puno ng pagdurusa dahil sa giyera at gutom na matagal nang nagpapatuloy. Ngunit nang bumukas ang pinto ng cargo hold ng barkong Pilipino, ang kanilang mga mata ay muling nagliwanag at napuno ng pag-asa. Ang balita ay nag-cut sa kapitan at sa mga tripulanteng Pilipino. Sila ay sama-samang nagbubuhat ng mga sako ng bigas pababa ng barko nang hindi nakakaramdam ng pagod. Ang imahe ng kapitan, ang lalaking matapang na itinutukan ko ng baril sa dibdib, ay nakayakap sa isang batang babaeng Irani na payat habang binibigyan ito ng bulto ng bigas. Napakagandang makita at nakakaantig ng puso. Ang maliit na bata ay ngumiti ng malapad, ang pinakamasaya at pinakamalinis na ngiting nakita ko sa aking buong buhay. Niyakap niya ng mahigpit ang bigas na may logo ng watawat ng Pilipinas, tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang ngiti ng batang iyon ang nagbura sa lahat ng peklat sa aking puso. Ito ay ngiti ng buhay na ibinigay ng mga Pilipinong walang perang pambili o kapangyarihan ng armas sa mundo na makakagawa o makakabili nito. Iniulat ng reporter sa boses na nanginginig na libu-libong bigas mula sa Pilipinas ay dumating sa pinakakritikal na oras. Ang pagkaing ito ay makakapagdugtong ng buhay at makapagliligtas sa daan-daang libong tao sa Iran. Ang mga mamamayang Irani ay sabay-sabay na nagtaas ng kamay sa langit bilang pasasalamat. Salamat Pilipinas! Salamat sa dakilang bayanihan na tumawid sa karagatan para tulungan kami sa oras na tila iniwan na kami ng mundo. Ipinakita sa balita ang isang matandang lalaki. Hinawakan niya ng mahigpit ang sako ng bigas. Ang luha ng kagalakan ay dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Lumuhod siya sa lupa at nagdasal sa Diyos na pagpalain ang lupain ng Pilipinas. Naway ang bansang puno ng awa na ito ay manatiling masagana at protektado mula sa lahat ng panganib. Naupo akong nanonood sa eksenang iyon habang ang luha ay dumadaloy nang hindi ko ikinahihiya. Nang lumingon ako sa paligid, marami sa aking mga tauhan, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamalupit gaya ni Hasan, ay nagpupunas din ng luha. Ang aming luha ay hindi luha ng pagkatalo, kundi luha ng paglilinis ng kaluluwa. Halos naging mga demonyo kami na dudurog sa ngiti at pag-asang iyon kung hindi dahil sa katapangan at prinsipyo ng mga tripulanteng Pilipino ng gabing iyon. Naisip ko ng malalim na ang tunay na lakas bilang tao ay hindi ang pagkakaroon ng kapangyarihang kontrolin ang iba, kundi ang maging liwanag para sa mga taong naliligaw sa kadiliman. At ang Pilipinas, isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya na dati kong minamaliit, ngayon ay naging araw na pinakaliwanag sa aking puso habang buhay. Hindi nagtagal, ang kwento ng nangyari ng gabing iyon ay hindi nalihim sa pagitan ng aking grupo at ng mga tripulanteng Pilipino. Ang balita ay kumalat sa buong madilim na mundo ng Golpo ng Oman nang mabilis na parang apoy. Ang mga ilegal na dealer ng armas at iba pang pirata ay nagulat at nagsimulang magtanong, bakit ang grupong pirata na malupit at walang awa, ang grupong nagnanakaw ng tanker ng langis at dambuhalang cargo ship ay hinayaang umalis ang Pag-asa ng Pilipinas nang hindi hinahawakan ang kahit anong gamit? May humuhula na ang barkong Pilipino ay may lihim na weapons of mass destruction. May nagsasabi na kami ay inambush ng Navy ng malalaking bansa kaya kami umatras ng walang laban.
Walang sino man sa madilim na mundo ang gustong maniwala na ang mga piratang walang puso ay aatras lamang dahil sa pagharap sa isang barkong nagdadala ng bigas. Ngunit nang ang katotohanan ay unti-unting lumabas mula sa bibig ng aking sariling mga tauhan, ang buong mundo ay lalong nagulat. Ang katotohanan na ang tanging armas na ginamit ng pag-asa ng Pilipinas para makipaglaban sa amin ay ang bayanihan at wagas na kabutihang loob na nakapaloob sa mga sako ng bigas. Ang kwentong ito ay nakawala mula sa madilim na mundo at kumalat sa mainstream media ng mabilis. Ang mga kilalang dayuhang ahensya ng balita sa buong mundo ay sabay-sabay na nag-ulat nito ng masigla. Ang headline sa mga pahayagan at websites ay nakasulat sa parehong tema, ang kadakilaan ng golpo ng Oman, nang ang bayanihan ng Pilipino ay nagapi ang mga machine gun at nagpababa sa mga pirata. Ang mga eksperto sa militar at security analyst sa buong mundo ay nagpahayag ng kanilang pagkamangha. Sabi nila, sa kasaysayan ng modernong paglalayag, halos walang tala ng isang cargo ship na walang armas na nakaligtas mula sa pag-hijack ng mga piratang may mabibigat na armas nang walang dumanak na dugo o nang hindi kailangang magbayad ng ransom kahit isang sentimo. Ang ginawa ng kapitan at ng mga tripulanteng Pilipino ay hindi lamang katapangan, kundi ang pinakamataas na sining ng paggamit ng soft power, ang humanitarian power ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay nakatanggap ng labis na papuri mula sa mga pinuno sa buong mundo, hindi bilang isang bansa na may nakakatakot na militar, kundi bilang isang malakas na kapangyarihan sa larangan ng humanitarianism at peace diplomacy. Ang mabuting pangalan ng mga Pilipino ay naging tanyag at pinuri sa buong mundo bilang mga tunay na sakripisyong bayan. Para sa akin at sa aking mga tauhan, hindi kami nakaramdam ng hiya o galit dahil naiulat ng media sa buong mundo bilang panig na natalo. Sa halip, ang pagkatalo sa kabutihan ng kapitan na Pilipino ng gabing iyon ay naging pinakamalaking tagumpay sa aking buhay. Ito ay tagumpay sa paglampas sa kadiliman sa aking sariling kaluluwa, tagumpay na nagpahanap sa akin muli ng sangkatauhang nawala sa aking sarili. Ang aming lihim na kuta na dati ay puno ng amoy ng malansang dugo at halakhak ng kasakiman ay unti-unting nilinis hindi ng kamay ng pulis o militar, kundi ng aming sariling desisyon. Nagkasundo kaming tapusin ang buhay na ito ng krimen ng permanente. Lahat ng baril, bala, at pampasabog ay itinapon sa kailaliman ng dagat para lumubog kasama ng mga kasalanan ng nakaraan. Si Hasan at ang iba pang mga tauhan ay nagpasyang maghiwa-hiwalay at magsimula ng bagong buhay sa tapat na landas. Bagamat mahirap at walang gaanong pera gaya ng dati, lahat ay piniling ipagpalit ito ng kapanatagan ng kaluluwa at dangal bilang tao. Samantala, ako mismo, pinili kong maging isang ordinaryong mangingisda, nakatira sa tabi ng dagat, nagpapaaraw sa ilalim ng araw para maghanap ng kabuhayan. Sa tuwing ako ay naglalatag ng lambat o humihila ng pamingwit mula sa tubig, ako ay titingala sa langit at maaalala ang magiliw ng ngiti ng kapitan na Pilipino. Ang kutsilyong gawa sa buto ng hayop na ibinigay ko sa kanya ay hindi lamang tanda ng pagsuko, kundi simbolo ng sumpa na pangangalagaan ko hanggang sa huling hinga. Saan man ako naroroon, anuman ang aking trabaho, ang kadakilaan ng Pilipinas at ang bayanihan ng mga Pilipino ay magiging isang bagay na igagalang, ipagmamalaki at ikukwento ko sa aking mga apo habang buhay. Lumipas ang ilang taon mula noong makasaysayang sandali ng gabing iyon. Ang mga peklat sa aking mukha at katawan na dati ay simbolo ng kinatatakutang hari ng mga pirata ay wala na, nilamon na ng mga kulubot dahil sa edad. Ako ay naging isang ordinaryong matandang lalaki na namumuhay ng tahimik sa isang maliit na nayon ng mga mangingisda sa tabi ng dagat sa Golpo ng Oman. Tuwing umaga, lalabas ako para mangisda ng tapat at tuwing hapon, kapag ang gintong sikat ng araw ay tumatama sa ibabaw ng tubig, ang mga bata sa nayon ay magtatakbuhan sa paligid ko at hihiling na ikwento ang mga pakikipagsapalaran bago matulog. Umaasa silang makarinig ng mga kwento ng labanan o paghahanap ng kayamanang nakatago sa ilalim ng dagat. Ngunit hindi ko kailanman ikinuwento ang mga pagnanakaw o karahasan sa kanila kahit minsan. Ang tanging kwentong paulit-ulit kong ikinukwento ay ang alamat ng isang malaking puting barko na tumawid sa karagatan mula sa isang malayong bayan, isang barko na hindi nagdala ng mga baril o pampasabog,
kundi nagdala ng libu-libong binhi ng buhay na mapuputi at malilinis para ibigay sa mga taong nagugutom. Ang mga bata ay laging nagugulat at nagtatanong sa akin, anong pangalan ng bayan na iyon at nasaan ito? Ngumiti ako ng manipis. Itinuro ang silangan ng direksyon kung saan sumisikat ang araw tuwing umaga at sasagutin sila sa boses na puno ng paggalang. Ang bayan na iyon ay ang Pilipinas. Ito ay matatagpuan doon, kung saan ang mga tao ay hindi nagsusuot ng bulletproof vest, ngunit sila ay nakasuot ng bayanihan at may pusong panday sa purong ginto. Ginto na hindi nangangahulugang mamahaling mineral, kundi ang kabutihan na tinatawag na pagmamalasakit. Tuwing umaga rin, gaya ng bawat araw, ako ay nakaupo at nagpapahinga sa ibabaw ng bato sa dalampasigan, hinahayaan ang hangin na umihip sa aking mukha. Inilabas ko ang aking lumang binocular. Ang binocular na ito ay dating gamit ko para maghanap at magtakda ng target para pumatay at magnakaw. Ngunit ngayong araw, ginagamit ko ito para lamang tamasahin ang kalawakan at kagandahan ng karagatan. Malayo sa abot tanaw, sa malabong bahagi, nakita ko ang isang dambuhalang cargo ship na naglalayag, hinihiwa ang mga alon ng dahan-dahan, marangal at matatag. Kahit na ito ay nasa 10-10 milya ang layo, ang lens ng aking binocular ay nahuli pa rin ang imahe ng watawat ng barko na sumasayaw sa pangunahing poste ng malinaw. Ito ay ang pula, puti, at bughaw ang watawat ng Pilipinas na sumasayaw ng marangal laban sa hangin. Sa sandaling makita ko ang watawat na iyon, ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Ang maganda at makapangyarihang alaala sa cargo hold ng gabing iyon ay muling lumitaw ng malinaw. Dahan-dahan kong ibinaba ang binocular, tumayo ng marahan sa gitna ng tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan. Itinaas ko ang kanang kamay at inilagay sa aking dibdib sa tapat ng aking puso at yumuko ng malalim bilang tanda ng pinakamataas na paggalang mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang mundo ay maaaring puno pa rin ng mga salungatan ng interes at agawan ng kapangyarihan. Ngunit hanggat may isang lupain na tinatawag na Pilipinas, hanggat may mga Pilipinong nananatiling matatag sa pagbibigay at pagbabahagi, ang mundo ay laging magkakaroon ng liwanag ng pag-asa bilang gabay. Ipinakita ng mga Pilipino sa mundo na ang pinakadakila at pinakamatagal na tagumpay ay hindi nagmumula sa paggamit ng dahas para sirain ang kalaban, kundi nagmumula sa paggamit ng pagmamahal at awa para gamutin ang sugat sa puso ng kapwa-tao. Ito ay isang sandatang walang tunog, ngunit pinakamakapangyarihan sa mundo. Dati akong hari ng karagatan na mayabang dahil inisip kong may kapangyarihan akong magtakda ng buhay at kamatayan. Ngunit sa huli, ako ay isang lalaking naligaw sa kadiliman na ang kaluluwa ay iniligtas at muling binuhay ng ngiti at sako ng bigas mula sa mga marinero ng Pilipinas. Naway ang watawat ng Pilipinas ay manatiling sumasayaw ng marangal kasama ng mundong ito habang buhay, at naway ang pangalan ng bansang Pilipinas, lupain ng kapayapaan at marangal na bayanihan ay maging alamat na ikukwento para ipaalala sa sangkatauhan habang buhay.